Familiar po tayo doon sa song that people need the Lord. Totoong-totoo yun sapagkat kung may isang bagay na kailangan ng mga tao, yun yung totoo at personal na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat again, maraming tao, they have a nominal profession. Sabihin ng karamihan, kilala ko ang Diyos or I'm a Christian, but hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng personal na pagkakilala sa Panginoon. Now, si Apostle Paul, yan ang kanyang prinsipyo, kaya hindi siya nangimi na kumausap sa mga tao ano man ang antas ng buhay, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, because his principle was that magpapagamit siya sa Panginoon sa anumang paraan na posible. Remember 1 Corinthians chapter 9, verses 19 to 23. Yun ang kanyang binanggit, sabi niya doon, "For though I am free from all men, I have made myself a servant to all that I might win the more." Pwede naman niyang hindi gawin Pero alam niyang yun ang panawagan ng Diyos. And so, He made Himself a servant so we can win more. To the Jews, I became as a Jew that I might win the Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law. Not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. To the weak I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. In that sense, dala-dala ni Apostle Paul yung heartbeat ng Diyos Di ba? Not to be a respecter of men, at maabot ang sino man, hanggat maaari, saan mang dako at sa anumang paraan, basta maipangaral niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At yan mismo yung ating tutungayan sa Acts chapter 24. In fact, as we go through these chapters in Acts 24 hanggang 26, may mamimit tayo na 3 leaders, mga pinuno na nagkaroon ng pagkakataon si Apostol Pablo na ipangaral sa kanila ang ebanghelyo. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang defense or testimony. Tandaan nyo, sa tagpong ito ng buhay ni Apostle Paul, dahil sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo, kailangan siyang makulong. Kailangan niya magdusa. At sa pamamagitan noon, nakaharap niya ang iba't ibang klase ng mga tao. If you would notice in Acts 24, 22 hanggang 27, mababasa natin sa 22, binabanggit ang una. But when Felix heard these things, having more accurate knowledge of the way. Now, interesting yung phrase na yun, accurate knowledge of the way. Nung sa Acts 9:2, habang hinuhuli, gustong huliin ni Saulo, gusto niyang huliin ng mga Christians, gusto niyang huliin sila na nasa daan, who he found on the way. Yun ang kanyang reference, of course, referring to the way of the Lord Jesus Christ, sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Sa Acts 24:14, habang nagtatestify si Apostle Paul, binanggit niya yung the way of worship that he was raised. So yung paraan ng pagsamba. At meron daw accurate knowledge itong si Felix. Now, Felix was a Roman governor. So mataas ang kanyang posisyon. At sabi doon, kung itutuloy ko, but when Felix heard these things, having more accurate knowledge of the way, he adjourned the proceedings and said, when Lysias the commander comes down, I will make a decision on your case. So he commanded the centurion to keep Paul and to let him have liberty, and told him not to forbid any of his friends to provide for or visit him. And after some days, when Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. So, may mga pagkakataon na itong si Felix ay nakapakinig ng malinaw na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nga sa nagaganap na ito na trial kay Apostle Paul, gusto nilang pakinggan kung ano ang nangyari. At ginamit ni Apostle Paul ang pagkakataong ito para ihayag ang katotohanan. Hindi siya nagdalawang isip na banggitin ito. Ano ang reaksyon ni Felix? Sabi sa 25, now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid,
and answered, "Go away for now. When I have a convenient time, I will call for you." Meanwhile, he also hoped that money would be given him by Paul that he might release him. Therefore, he sent for him more often and conversed with him. So, maraming pagkakataon niyang napakinggan si Paul, pero meron siyang ibang motibo eh. May gusto siyang makuhang bribe or money, which never came. Sabi sa 27, "But after 2 years, Porcius Festus succeeded Felix, and Felix, wanting to do the Jews a favor, left Paul bound." Pinalipas niya ang 2 taon, wala siyang ginawa sa case ni Paul, at tinayaan lang niyang nakakulong si Paul. Notice the danger of procrastination. Bakit delikado na magpatagal o magpatumpik-tumpik? Baliwalain ang mensahe ng Diyos. You know, Proverbs 27:1, "Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest what a day may bring forth." Hindi ka pwedeng magmayabang dahil hindi mo nga alam ang mangyayari kahit sa bukas lang. Who can say na kung kailan tayo kukunin ng Diyos? Di ba? If we only know kung anong gagawin ng Diyos, actually may 2 bagay na hindi niya ginawa ng desisyon. Ayaw niyang gumawa ng desisyon. First of all, ayaw niya magkaroon ng legal decision. Alam niya na si Apostol Pablo ay inosente. Yung mga inaakusa sa kanya ay hindi totoo, pero ayaw niyang magdesisyon. Pinalabas niya kunyari, gusto pa niya maghintay for more evidence, but it did not come. Di ba ganun din? Kunyari si Pilate, habang kaharap niya ang Panginoong Jesucristo, tatanong pa niya, what is truth? Kaharap na niya ang katotohanan. Ayaw niyang gumawa ng decision, naghugas kamay siya. That was the legal action na hindi niya ginawa. But more importantly, may pangalawa. Ayaw niya maggumawa ng spiritual decision. Sa dami ng kanyang narinig, at ito yung mas seryoso, malinaw na eh kung ano yung mensahe na gusto ng Diyos na iparating sa kanya. Because mapapansin natin may 3 points na binanggit sa pinangaral ni Paul. Sabi doon, Paul reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come. Ito daw yung 3 mahalagang bagay na dapat ipinapangaral, pero natatakot ang marami mga ngaral ngayon na ipangaral. Lalo na kung kaharap nila ay medyo may sinasabi o mataas ang posisyon. Ayaw nila na may masagasaan, kaya palalabnawin ang mensahe. Now, righteousness. Alam naman natin, dahil tayo ay makasalanan, kailangan natin ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi, hindi tayo pwedeng tanggapin ng Diyos. And that's only found in the Lord Jesus Christ. Now, self-control is a fruit of the Holy Spirit. Binibigay ng Diyos ang pagpipigil sa sarili sa mga tao na kontrolado ng kanyang banal na spirito. And this is one thing that was lacking in the life of Felix at yung kanyang asawang si Drusilla, sapagkat they were living an immoral relationship. In fact, inagaw lang nitong si Felix si Drusilla sa kanyang dating asawa para maging pangatlong asawa niya. And then, he preached about the judgment to come. At ito marahil ang isang ayaw pakinggan ng maraming tao na merong Diyos na maghahatol sa kanila sa kanilang kasalanan. Mas gusto pa daw nila sa kadiliman kaysa sa liwanag. Kaya karamihan ng mga unbelievers tumatanggi about the sovereignty of God. Ayaw nila na ang Diyos ang kanilang tagapaghatol until that time comes, hanggang humarap sila sa Panginoon. But Paul preached the gospel to him clearly. Anong naramdaman ni Felix? He was afraid. May naramdaman siya, no? Pero, again, ang amazing thing, imbis na yun na maging daan para siya magsisi at lumapit sa Diyos, lalo siyang lumayo. Sabi doon, he answered, "Go away for now. When I have a convenient time, I will call for you." Binaliwala niya yun. Yun na yun eh, yung konsensya niya. Pero binaliwala niya. At ang mga tao na palagi naghihintay for a convenient time, siguro bukas,
gagawin ko yan. Siguro pag mas maayos na ang schedule ko, tsaka ako magko-commit sa Diyos. Siguro kapag wala na akong ibang kaabalanan, tsaka na ako magiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo, baka hindi na dumating yun. Kapag palagi kang naghahanap ng convenient time, maraming mga bagay ang mag-aalis nung ganung pangamba. Di ba maraming tao, they feel convicted. Pero binaliwala nila hanggang maaliw na naman sila ng mga bagay sa mundo. Hanggang yung mga earthly pursuits, matuon na naman sila. Nakalimutan na nila ang pangangailangan nila sa Diyos. No wonder the Bible tells us, 2 Corinthians 6:2, Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Not tomorrow, not next week, not next month, or next year. Hindi mo alam kung mayroon ka pa niyan. Now is the accepted time. Kaya tama pala, sa isang tao na walang pagkakilala sa Panginoon, kapag naramdaman mong kumikilos ang banal na spirito at tinatawag ka niya, patungo sa kanya at mayroong conviction, mas maganda. Just like yung mga examples sa Bible, dali-dali, lumapit ka sa kanya. Remember, again, the response nung publican, nasa loob siya ng temple, di ba yung parable ng Panginoon? Mahabag kayo sa akin, Panginoon, na isang makasalanan. Hindi na siya nagdalawang isip. Yun ang kailangan natin. And mas maraming tao, they will experience yung habag ng Panginoon kapag immediately lumapit sila. Hindi niya alam, yun na pala ang huling pagkakataon na maririnig niya ang mensahe ng Diyos through the Apostle Paul. Mawawala siya sa posisyon. And later on, nakalimutan na rin niya ang mensahe ng Diyos. Kung alam niyang yun na yun, siguro hindi siya nagpatumpik-tumpik at pinatagal pa niya. Okay? Siguro, binigyan niya ng halaga ang mensaheng iyon. Again, as we notice, yung defense ni Apostle Paul ay part of the Roman law. Kasi para sa mga taga-Romano, bawal na hatulan ang kapwa Romano kapag ka hindi nagkaroon ng trial. Sa kanila, that's justice. At least napakinggan mo man lang. At ginamit na Apostle Paul again to present his case. Para ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoon. Anong kinuha ng Diyos sa buhay niya? We should be able to use every opportunity na binibigay sa atin ng Diyos to proclaim the gospel. Minsan, kala mo ordinaryong kwentuhan lang. And then, as you pray, malay nyo, magbukas ang Panginoon ng door. You could share the clear message of the gospel. Diba? Sana, pinapanalangin natin yun. Again, ano ang crime ni Apostle Paul? Simply for preaching the gospel. Maraming mga tao ayaw pakinggan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya gusto nilang siya ay makulong. So sa pagkakataong ito, in Acts 25, tumayo si Paul kay Festus at sabi niya, gusto niya mag-apila kay Caesar. At kapag sinabi ng isang Roman citizen, kailangang pagbigyan yun, pupunta siya sa Rome para doon niya i-defend ang kanyang case. Habang sinasabi niya yun, bumisita ngayon itong si King Agrippa at ang kanyang asawa at that time, si Bernice, kay Festus. At masaya si Festus sapagkat magkakaroon ng isang expert pagdating sa law. Okay? Now again, tandaan nyo, si Felix, nawala na siya in the scene. Eto na ngayon ang pumalit, the new Roman governor, si Festus, at inanyayahan niya ngayon. Itong si Agrippa, makinig kayo sapagkat meron tayong pakikinggang kaso. Ito na ang pagkakataon para kay Apostle Paul muli. At si Apostle Paul mismo nagbanggit in Acts 26:3 na si King Agrippa was expert in all customs and questions concerning the Jews. Kaya ginamit niya yun. Sinimulan niya sa kanyang kabataan paano siya lumaki at kung paano he was raised in a very strict way in the ways of the Pharisees. Alam naman natin, napaka-stricto ng mga Pharisees pagdating sa kautusan. Ganoon ang kanyang naging buhay. At ikinuwento niya yung kanyang Damascus Road experience. Kung paano habang gusto niyang puksain ng mga Kristiyano, biglang nagliwanag at nangusap ang Panginoong Jesucristo sa kanya at nagpakilala sa kanya na siya si Jesus na kanyang pinag-uusig.
Habang maraming ando doon, it was to the Apostle Paul that the Lord revealed Himself. Anong naging reaction ni Festus? Sabi sa Acts 26, verse 24, "Now as he thus made his defense, Festus said with a loud voice, 'Paul, you are beside yourself. Much learning is driving you mad.'" Sa NIV, ang pagkakabanggit, at this point, Festus interrupted Paul's defense. "You are out of your mind, Paul," he shouted. "Your great learning is driving you insane." Ano ang magiging dahilan para itong si Porcius Festus na Roman governor ay sasabihin niyang wala sa katinuan ng isip si Apostol Pablo bagamat siya ay marunong. In fact, nasobrahan daw sa karunungan. So, mukhang magaling mag-defend si Paul. At ang sabi nila, kumpara kay Felix na nauna, itong si Festus, mas fair at reasonable. Handa siyang makinig. Pero ba't ganun ang kanyang naging reaction? Now again, bagamat gusto niyang timbangin, pero he was still an unbeliever. At para sa kanya, it doesn't make sense. Marahil bago nga siya doon, at parang nagkaroon din ng conviction na disturb siya. Habang pinapangaral ni Apostol Pablo ang mensaheng iyon, nagkaroon ng dating din sa kanya. Okay? Notice yung binabanggit ni Paul in Acts 26. Sabi niyo sa verse number 18. Acts 26:18. Ano ang mensaheng ibinigay ng Diyos sa kanya? Sabi doon, notice, simulan natin sa 17. "Delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee." Inialis siya ng Diyos, si Paul, sa dati niyang buhay para ibalik siya ngayon bilang mangangaral. Bakit? Verse 18, "To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me." Yun mismo ang epekto ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang kapangyarihan ng Diyos. Malaki ang magbabago sa buhay ng tao. At marahil, dahil nabubuhay siya sa kasalanan, ayaw niya nun. Okay? At huwag kayong magtataka, kung kayo nagtuturo at nangangaral ng totoong ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at may mga taong hindi maniniwala, o may mga taong isip sa inyo parang nasisiraan ka na ng bait, o Bible pa yan. Hindi nila maintindihan kasi malibang buksan ng Diyos ang kanilang mga mata, nasa kadiliman pa rin sila eh. Diba? Only God can do that. Remember 1 Corinthians 1:18, sabi ni Paul, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing." Yan ang isang mark ng mga taong napapahamak. Ang mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay kahibangan. Walang kwenta. Kabaliwan yan. Napapahamak kasi. Pero tingnan nyo kaibahan. "But to us who are being saved, it is the power of God." Mahalaga to sapagkat may ginawa ang Diyos sa atin. At kung binuksan niya ang ating mga mata, ang ating mga isip at puso, siguradong magkakaroon ng malaking kaibahan. Nasaan tayo doon? Gaano ba kahalaga ang Panginoong Jesucristo at ang ginawa niya para sa atin? Anong ginawa ni Apostle Paul? Kahit sabihan siyang nababaliw, pinabayaan ba niyang i-dominate siya ni Festus? No. He stands his ground. Ito ang kanyang conviction at ito ang mensahe ng Diyos. Ang sabi niya tuloy, "But he said," in Acts 26:25, "I am not mad, most noble Festus, but speak the words of truth and reason." Remember, the Christian faith is based on truth and reason. Nasa katotohanan yan, bigayan ng Diyos, at nasa tamang kaisipan. Ang mga hindi handang tumanggap ng katotohanan, yun ang hindi makakakita nito. In fact, maraming kwento. Di ba nagsimula sila as skeptics, hindi sila naniniwala. May iba pa nga, atheists. And then they set themselves, sabi nila, i-disprove ko.
Gusto kong patunayan na ang Biblia hindi totoo. Gusto kong ipakita sa mga Kristiyanong yan, mali sila. And then when they did the research, nagulat sila sa dami ng evidences na totoo pala ang mensahe ng Biblia at ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang mga sarado lang ang isip, ang hindi makakakita nun. Okay? Again, kailangan ang Diyos ang magbukas ng isip. But again, the Christian faith is based upon truth and reason. Hindi yan blind faith. Na basta ka lang maniwala kahit walang katotohanan. Hindi totoo yun. Merong proof, again, because it comes from God. Pagkatapos noon, babaling si Apostle Paul from Festus to Agrippa. Now, itong Agripang ito, si King Agrippa na binabanggit, hindi maganda ang kanyang family tree. Bakit? Yung kanyang great-grandfather, siya yung Herod na gustong magpapatay sa Panginoong Jesucristo nang ipinanganak siya. Yung kanya namang lolo, yung grandfather niya, ang nagpapatay kay John the Baptist. Yung kanyang tatay ang nagpapatay kay James the Apostle. Hindi maganda ang record ng mga Herods. At certainly also this Herod Agrippa. Pero tingnan niyo pananalita ni Paul, sabi niya sa verse 26, "For the king, before whom I also speak freely, knows these things. For I am convinced that none of these things escapes his attention, since this thing was not done in a corner." Hayag na hayag lahat na nangyari. Lahat alam ang naganap. Kaya walang magsasabing hindi totoo yung sinasabi ni Apostle Paul. Maaaring si Festus baguhan at pwede siya magdahilan, hindi ko alam, pero hindi si Agrippa, alam na alam niya ang mga naganap. And so when Paul addressed him, sabi sa 27, "King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you believe." Bakit hindi sinabi ni Paul, "Do you believe Jesus?" Kasi alam ni Apostle Paul, kung naniniwala ang isang tao sa mga propeta, especially the prophets of the Old Testament, they would point to the Savior, to the Messiah. Hindi ba yun mismo ang sabi ng Panginoon doon sa dalawang alagad na ang mga propeta, ang mga awit, ang mga kasulatan ay nagtuturo sa Kanya? So, if people will simply learn about the Bible and ask God, ipopoint tayo sa kaisa-isang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. That's why he challenged him. Naniniwala ka ba sa mga propeta? Alam ko naniniwala ka. Andun ang connection. So, maraming alam itong si King Agrippa. At kailangan bigyan siya ng challenge to make a decision. And you know what? When we are presenting the gospel to people, pinabagi natin ang mensahe ng kaligtasan, may kinakailangang panahon na bigyan mo ng challenge ang mga tao. Ano ang gagawin mo sa mensaheng narinig mo? Kikilalanin mo ba ang tagapagligtas? Handa ka bang magsuko ng iyong kasalanan at buhay sa Kanya? O patuloy mo siyang babaliwalain? Ang hindi pagdedesisyon ay pagdedesisyon pa rin. Ayaw mo sa Kanya. And that's exactly what happened. Ano ang naging tugon nitong si Agrippa? Sabi sa 28, "Then Agrippa said to Paul, 'You almost persuade me to become a Christian.'" Muntikan mo na ako makumbinsi na maging Kristiyano. Yan yung kasabihan natin, so near and yet so far. Napakalapit mo na pero hindi ka pa nakarating. Sayang. Sa dami na ng alam niya, ayaw niyang maniwala sa Panginoong Jesucristo. Hindi naman si Paul ang tinanggihan niya eh. Hindi yung kanyang mensahe, ang Panginoong Jesucristo mismo. At habang binabanggit niya to, munti ka muna ako mapaniwala na maging Kristiyano. Hindi niya alam at naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. He already decided not to follow Christ. Tandaan nyo, binasa natin kanina ang ibig sabihin at epekto ng kaligtasang binibigay ng Diyos. Ibig sabihin, on the other side, ayaw niyang malayo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan.
Ayaw niya na mapakawalan mula sa kapangyarihan ng Satanas tungo sa kapangyarihan ng Diyos. Ayaw niyang makatanggap ng kapatawaran sa kasalanan. Ayaw niyang maging kabilang sa mga totoong anak ng Diyos. And that's what people are doing. The moment na sabihin nilang, malapit na pero hindi pa ayoko. At delikado yun. Because again, if you do not seize the moment, hindi mo alam kung darating pa yan. Ito ang pagkakataon binigay sa kanya, hindi niya ginustong maniwala. Pero kung lalaliman pa natin, kung tayo mismo, naiintindihan man natin ang totoong ibig sabihin ng mabuting balita ng Panginoon, ng Ebanghelyo? Gaano ba binago ng Diyos ang buhay natin? At gaano ba talaga tayong naging totoong tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Kalakalahati pa ba tayo? Bumabalik pa ba tayo dun sa dati? O totoo na at seryoso ng kayo na lang, Panginoon, wala nang iba akong susundin? Ganun ba tayo bilang tagasunod ng Panginoon? Now, with the creepest part, bakit almost? Siguro nag-alinlangan siya dahil sa mga tao sa paligid niya. First, tandaan nyo, katabi niya si Bernice, na kanyang tinuturing na asawa, bagamat ang kanilang relasyon ay immoral o may kasalanan. Ayaw niyang mapahiwalay dun sa kasalanang iyon. Pag ako naging Kristiyano, kailangan kong iwanan yan. Wag na lang. Or marahil, nakikita niya tong si Festus, nakasasabi lang kay Paul, nababaliw ka. Ano yun? Pag ako naging Kristiyano, di tuturing din nila akong baliw? Ayaw nga. O marahil, naisip niya si Paul mismo. Ang tali-talino mo, Paul. Ang gaganda ng sinasabi mo, pero nakakulong ka at nakagapos ka. Ayoko maging ganun. Tandaan nyo, this was still a time of persecution for Christians. Diba? At yun marahil ang nagiging sagabal sa maraming mga tao. May gusto sila, pero hindi nila maibigay ng buong buo ang kanilang sarili at pananampalataya. Bakit? Mas mahalaga na pumipigil. Sinulat ka ni Spurgeon, "Oh, that men were wise enough to see that suffering for Christ is honor, that loss for truth is gain, that the truest dignity rests in wearing the chain upon the arm rather than endure the chain upon the soul." Kung ikaw ay daranas ng anumang paghihirap at pagdurusa para sa pangalan ng Panginoon, karangalan yun. Bakit? Siya mismo unang nagdusa para sa atin. And we must follow the steps of our Lord Jesus Christ. Are we willing to do that? No matter what it takes. Mas mabuti na yung physical marahil, nakahirapan na maramdaman, gaya ng mga naranasan ng mga Christians, kaysa naman yung kaluluwa mo pala ang nakatali at mapapahama. Hindi nila naiintindihan yun. And then, when Paul said in verse 29, "I would to God that not only you but also all who hear me today might become both almost and together such as I am, except for these chains." Alam ni Apostle Paul ang gravity ng situation, gaano kahalaga yung pagkakataong yon. Kaya sabi niya, hindi lang ikaw, pero lahat ng nakakarinig sa akin, sana malapit na, at hindi lang malapit, maging totoo na sana na sumasampalatay sa Panginoon. Again, it's not enough to be so close and yet still far. In fact, ito yung heartbeat niya . Sabi niya, abang pinapakita niya siguro yung kanyang chains, except for these chains. For the Apostle Paul, again, alam niyang it was for the Lord Jesus Christ. At para bang pinapakita niya, mas malaya siya. Bagamat naka-tanikala, kumpara sa mga taong walang tanikala, pero ang kaluluwa nila ay nasa kasalanan. That was truly something that he did for his master, the Lord Jesus Christ. Anong reaksyon nila? Something has to give in. Either they will submit to the message of God, or they will turn away. And they chose
the second one. Sabi sa 30, when he had said these things, the king stood up, as well as the governor and Bernice and those who sat with him. Masyado nang mabigat yung challenge. Hindi na nila makayanan. Kailangan na nating tumayo, tapusin na natin to. At nag-usap-usap sila, sabi sa 31, and when they had gone aside, they talked among themselves, saying, this man is doing nothing deserving of death or chains. Nirespect nila ang katapatan ni Paul. Alam nilang wala siyang kasalanan. Ayaw lang nilang maniwala sa kanyang mensahe. Which is a foolish thing. O naniniwala ka doon sa tao, ayaw mong paniwalaan yung daladala niyang mensahe. Sabi sa 32, then Agrippa said to Festus, this man might have been set free if he had not appealed to Caesar. Totoo naman eh. In the natural mind, madali lang gagawin ni Paul. Huwag ka na lang umapila, basta take it as it is, makakalaya ka, wala ka namang kasalanan eh. It's the easiest way. Pero alam ni Apostle Paul, hindi yun ang plano ng Diyos sa kanya. Kailangan niya mag-appeal simply because sinabi ng Diyos, pupunta ka sa Rome. At doon ipapangaral mo ang Ebanghelyo, kahit ang kapalit ay ang kanyang buhay. Bagamat hindi nakatala sa Bible, but we know in history that he was beheaded in Rome. Again, for the sake of the Lord Jesus Christ and His gospel. Nasunod niya ang plano ng Diyos hanggang sa huling-huling bahagi ng kanyang buhay. Sana tayo rin, di ba? Until the end, we will be true and faithful to our God. Anong dapat nating tandaan as we go through this story? First of all, kailangan maging sensitibo tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin. Saan niya tayo nililid? Hindi kung ano yung gusto natin o gusto ng ibang tao, ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Are we willing to follow the Lord? Pangalawa, kung gagamitin tayo ng Panginoon, sa Kanya tayo dapat susunod. Huwag tayong magpa-intimidate sa mga tao. Because totoo naman, maraming tao ayaw yan. Lalo na yung feeling nila sila yung mataas. Hindi. Both small and great, haharap sa Panginoon according to Revelation. Walang pipiliin. Kailangan din nila ang Panginoon. Someone must tell them about the good news of the Lord Jesus Christ. Saan man tayo dali ng Panginoon, we must be willing servants and vessels of our Lord. May God be pleased to remind us of these truths. Let us pray. Mighty Father, salamat po sapagkat sa halimbawang ito, Panginoon, pinapaalala niyo sa amin na totoong ang buhay namin ay maikli. And yet, alam din namin, Panginoon, na sa inyo lamang magkakaroon ng kabuluhan ng aming buhay. Kayo nakakaalam ng puso at isip ng bawat isa sa mga tunay na mga anak ninyo, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa amin ng conviction to truly come to know and follow you and to proclaim your precious word to the people around us. Sana maging mithi ng aming buhay na malugod kayo at mabigyan ng parangal sa lahat ng aming gagawin hanggang sa katapos-tapusan ng aming buhay dito upang pagharap namin sa inyo, you would be able to tell us, well done, the good and faithful servant. Sa mga kaibigan, mahal namin sa buhay na wala pang pagkakilala sa inyo, how we continue to pray, O Lord, work in their lives, O Lord, upang hindi sila magkaroon ng matigas na puso para sa inyo, but they will experience your mercy and grace at sila mismo ay lumapit sa inyo para sa tunay na kaligtasan ito. Salamat po for this example na patuloy kayong kumikilos sa buhay ng inyong mga anak. Bless us as we depart from this place and patuloy, Panginoon, gabayan niyo po Brother Kimpi and his family at patuloy kayong mag-minister sa kanila at sa mga pag-visit na gagawin namin, Panginoon, so that also you would comfort them and your word would be proclaimed to guide us in the Lord Jesus' name.